Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Wonders Philippines. Tungkol ito kay Senator Rapi Tulfo na nangunguna daw sa isang survey. Sabi ko, parang imposible ito, mangunguna. Tinalo daw niya si BP Sara. Yun ang dating ng post na ito. Basahin ko ha. Naniniwala ang kampo ni Senator Rapi Tulfo na may malinaw siyang momentum patungo sa 2028 presidential election batay sa pinakahuling resulta ng Tangeray Survey kung saan siya ang nangunguna. Ayon sa kanyang panig, ang nasabing survey ay indikasyon ng lumalakas na suporta ng publiko at tiwala sa kanyang pamumuno. Gayunman, iginit din ng ilang political observers na ang survey ay sumasalamin lamang sa kasalukuyang pulso ng taong bayan at maaari pang magbago habang papalapit ang halalan. Sa huli, ang magiging batayan pa rin ng botante ay plataporma, track record at kakayahang mamuno. Okay, so unang pag-usapan natin is credibility ng Tangeray. Kung ako ang inyong tatanungin, Tangeray, Octa Research, meron pang isa yung RP Mission Development Incorporated, yung tatlo na yan, hindi ko pinapaniwalaan ang kanilang survey. There is something, hindi ko na lang yan. Basta, Tangeray. Ang mga pinapaniwalaan kong survey, 4. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, and WR Numero. Ito, walang kinikilingan at hindi nababayaran sa obserbasyon ko lang. Itong tatlo, why nada? So, next tanong ko is, nasaan yung resulta ng survey? So, medyo misleading itong post na ito. Dito, may nakalagay, dito na, nailad ako. Sabi ito, Rapi Tulfo nangunguna sa Tangeray Senatorial Survey. Posibleng durugin si Sara Duterte sa 2028. Senatorial pala, kala ko presidential eh. Yes, parang may pahapyaw akong nabasang post na yan nga nangunguna. Hindi ko masyadong tinignan na yan dahil Tangeray man. Tangeray, ulitin ko Tangeray, Octa, RP Mission Development. At bantayan niyo habang papalapit ang eleksyon, maglalabasan na yung mga bagong survey groups na kunuhay. Ay, wag na tayong padala. Ang pinakamatagal na survey group, SWS. Karamihang survey nila is non-commission, walang nagbabayad. Kasi ang objective ng SWS, i-measure lang ang quality of life ng mga Pilipinos. Kaya dito, ang mga survey nila is makikita mo yung poverty rate, hunger rate, mga ganon, yung quality of life. So, hindi... Paminsan-minsan, meron ding nagko-commission sa kanila, gagawin nila. Kaya lang, kahit kinomission, I believe, hindi sila nadidiktahan ng bayad. Kung ayaw niyong magbayad sa amin, okay lang, mag-survey pa rin kami, ganun. So, yun. So, SWS, Pulse Asia, WR Numero, and Publicos Asia. Makikita nyo, itong 4 na survey ito, talagang bagsak na bagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. Negative talaga. Kasi hindi sila nasisilaw sa salapi. Kung ano yung lumabas sa survey nila, yun ang ilalabas din. Senator, yes. Agree ako niyan.
marami pa rin ano, kasi maraming believe kay Rapi Tulfo sa kanyang Rapi Tulfo in action. In fairness sa kanya, may natulungan man din talaga. Kaya lang, nung una, kaming dalawang mag-asawa, nanonood kami sa Rapi Tulfo in action. Kasi nung una, nakakabilib dahil nakakatulong. Kaya lang, later on, we found out na ang tinutulungan lang pala yung mga controversial, yung maraming views. Kaya lang kung ang kwento ng buhay mo, yung problema mo, mahinang views, i-refer ka lang nila. Example, may problema ka sa Department of Foreign Affairs. Susulatan lang, i-refer. Pagkatapos, wala na. Anong mangyari nun? Dahil lang, hindi controversial yung problema mo, hindi ka natutulungan. Wala na. Nawalan na kami ng gana kay Rapi Tulfo. Tapos, ngayon lumalabas na ganon-ganon siya eh. Doon ako nag-ano sa kanya, nagpatawag siya ng hearing sa Senado. Yung tungkol sa video na inilabas ni Dean Chase, yung dalawang series na, yung 2B. Fake yan! Deep fake yan! Ang tanong ko is, pina-authenticate ba niya sa isang forensic expert? O sarili lang niyang evaluation yung sinabing fake? Ang makakapagsabi lang sa isang mga videong ganon na fake nga talaga kung talagang mga forensic expert. Kaya nga itong si Denches matapang. Hinahamon niya ang taga-palasyo. Sampahan niyo na ako ng kaso, defamation. Para mailatag ko ang aking ebidensya sa korte. Bakit hanggang hindi pa naman sila maglatag hindi pa sila magsampa. Kaya kung ako ang nasasangkot doon, nakakayay. Isampahan ko na sila. With all my resources, as I'm the most powerful man in the country. I have my resources. Sampa! Bakit hindi? Ngayon, wala mang pagsampa ng kaso, ambot na lang. Bahala na kayo kung anong inyong isipin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna niyang mga scene nga ipanghatag sa mga tao. So, dagan-dagan yod nga yero ang atong nahatag dinhi. So, mauna ni sila ang mga tao nga taga-ano gero. Maupod ni ang mga lansang nga ipanghatag. Mga lansang, mga yero. Kompleto yod. Butangan og pangalan sa kada isa. Tag-iya. Magbahin-bahin na, modala na sa yang bahin ang kada isa. Baintiutso ka pamilya ni sila. So gikarga lang. Mga balo gitabangan. Ang uban gikarga lang og motor. Hoy, kisa bulik ko. Hoy.
na ni si nanay ang natagaan og si naa nang yang so muna ni ang gawas nga bayan nga kon si atop siyang balay. So muna ni gidakpon sa buslot sa balay ni nanay. So mga gatulo na gyud. Kuan na gid karaan na gid ka. So nanay pila na ni katuig ang imong balay? 15 na katuig. So pila na imong edad nanay? 82 na ka. So balo na ka nanay. Nabalo na. Oo. Hindi na makatuig siya. Salamat sa Diyos. Oo, nagpasalamat si nanay sa Ginoo nga tagaan siya. Sige, salamat nanay.